ang ating title is The Carabao Trait of Filipinos, no? Para sa lahat ng Pilipino, kay administration o kay opposition o yung mga middle ground na Pilipinos, basta sa lahat ng Pilipinos. So, gusto ko lang talakayin the Carabao Trait among Filipinos, no? So, ano yung water buffalo, kalabaw, no? Kalabaw, yung misungay. Tahimik ang kalabaw. Ganun, asal kalabaw ang Pilipino. Ba't ko nasabi yun? Trabaho lang ng trabaho ang kalabaw eh. Trabaho lang ng trabaho. Kakain lang ng damo, tapos nun, kagano na yung farmer, hihilahin na niya yung yung araro. Pagka init-init na araw, nararamdaman niyo, mainit ang araw, no? Ingat kayo mga, baka maestro kayo. Hila lang sila ng hila ng araro. Araw-araw, trabaho. At tapos, pagka pahinga na, doon lang, kakain lang siya. Pag sobrang init, kinakailangan mag-cool down siya, kinakailangan magpalamig siya. Masaya na siya doon sa putikan, doon na siya, bung kunana, doon siya sa putikan, magpapahinga. Sa kanya, yun yung kanyang ligaya. Masawsaw lang siya sa putikan para mabalutan pa yung balat niya ng coating ng mud, no? Ng putik, para hindi tagusin ng init. Okay na siya. So, the next day, gano'n na naman, trabaho na naman siya, hila-hila na naman, under the scorching heat of the sun. Basta may lubid, ginagano siya, pinipitikan ng lubid, alam niyang aabante na. Tapos pagka gaganon yung magsasaka. Yung mga may kalabaw dito, alam nila, yung mga lumaking probinsya, alam nila na ang kalabaw, Pilipinong-Pilipino ang ugali. Yung nakikita natin ngayon. Hindi nagrereklamo Basta trabaho lang siya ng trabaho. Basta sa kanya, focus siya na kailangan mahila koto. Na kailangan magampanan ko yung dapat kong gampanan. Ganun ang mga Pilipino, mga kababayan. So, day in, day out tayo, mga Pilipino. Basta yung focus mo na magtrabaho ka lang, uwi ka sa pamilya mo, may uwi kang pera, may pangkain kayo sa hapagkainan, kompleto kayo ba na hindi ka nagrereklamo, lalo na yung mga breadwinner. Yung problema yung paminsan-minsan dahil sa na-stress yung kalabaw. Pagka na-stress yung kalabaw, sobrang init, sobrang pagod, sobrang buisit, yung nagalaw yung territory niya o maingay, yung gano'n ba. Nagbi-build up yung kanyang stress to the time na mag-aamok yung kalabaw. Mainit ang ulo and then manunuwag. So may mga magsasaka pa nga namamatay sa ganyan. Kaya ang ginagawang desisyon ng mga pagka ganyan, either ilarga yung kalabaw na nanuwag Kasi alam niyo pagka umabot sa ganun kasi yung kalabaw, mahirap nang i-recover. Philippine government, mga BBM et al, kayong lahat, AFP, PNP, lahat kayo, pati sa NBI na ngayon, sikat na sikat ang NBI ngayon dahil doon sa Director Matibag intindihin ninyo na ang Pilipino parang kalabaw. Sumusunod lang, trabaho lang. Walang pakialam. Basta makakahiga siya, meron siyang putik na where he can spend time na mag-relax bago niyo ulit. Kakain lang siya. Trabaho lang ng trabaho. Yan ang Pilipino. Kayo, lahat kayo, ganyan kayo. Taxpayer, ganun kayo. Mga OFW, ganyan kayo.
Trabaho, trabaho, trabaho. Hilahod ka na, trabaho, trabaho, trabaho. Pahinga pagdating sa bahay. Ganun yun. Pati yung dito mga Pilipino sa Pilipinas, ganun lang yun. Trabaho, trabaho, trabaho. Pero sa nakikita ko, ang mga Pilipino na ugali natin, kalabaw, ugaling kalabaw, the moment na sobra-sobra na sukdulan yung stress na nangyayari ngayon sa bansa natin, na ninanakawan ka na, mga animal kayo, ninanakawan nyo kami, kayo pa yung maangas, kayo pa yung, tas walang makukulong, tapos paano yung birada nyo, impeachment pa kayo. Yung ganon. Yeah, I'm warning everyone na lilitaw yung trait na yon sa Pilipino. Lilitaw eh. Alam, hindi mo na makokontrol yung kalabaw na nag-amok. Hindi mo makokontrol. Susuwagin lahat ng makita niya. Susuwagin. Kahit ikaw may-ari, susuwagin ka. Kahit ikaw gusto mong ipasipay, susuwagin ka. Kaya may ugali ang Pilipinong manuwag. May ugali ang Pilipino na pagkasukdulan ng galit, sukdulan yung init ng ulo. Ang Pilipino, sige-sige na hindi mo na mapipigil. Kaya ang kinakailangan para hayaan mo. Hayaan mo lang. Gusto niya, patayin nyo. Okay lang. Pinatay nyo, wala na. Tapos na. Pero kung mahal mo yung kalabaw, hindi mo na papatayin eh. You'll try to recover that Carabao, get his attention, make the Carabao feel na mahal mo siya. You care for him. Yan yung nangyayari ngayon sa atin eh. Kinakailangan yung gobyerno, kayong mga politiko, kayong mga nasa AFP, PNP, NBI, intindihin ninyo na ang Pilipino ay merong karakter, merong pag-ugali na gaya ng kalabaw. Matuto kayo sa kalabaw. Kasi pagka napuno na yung kalabaw, manunuwag. Manunuwag kahit sino ka pa, susuwagin ka. Kahit ka pulis, susuwagin ka. Kahit ikaw military, suwagin ka. Presidente ka ng Pilipinas, susuwagin ka. NBI ka, lalo na, dobleng suwag sa'yo. May yung namatay nga na farmer, patay on the spot eh. Isipin mo, laki na sungay ng kalabaw. Laki na sungay. Tapos nun pagka sinuwag ka nun, kami nga sinusuwag ng kambing eh. Malit pa yung sungay ng kambing, ganyan lang. Yung kalabaw, malaki yung sungay nun. Parang yung kapatid ni Thor, si pangalan nun? Loki, parang si Loki, no? May mga ganong kalabaw, yung mga mabait ang kalabaw eh. Nung nasa probinsya kami, himas-himasin namin. Sa Bulacan ba? Kasi family of farmers din. Both sides, parents ko, mother and father. May mga bukid. Tuwan-tuwa ako nung bata ko na doon yung kalabaw. Dadapo yung langaw, bubugawin lang niya ng kanyang buntot, di ba? Pagkanin dyan. Di ba meron pang kasabihan, pinadapo ka lang ng kalabaw, mas mataas ka na sa kalabaw. Ganon kayo mga politiko. Ganon ka Marcos, ganon kayong lahat dyan sa posisyon ngayon. Pinadapo lang kayo ng Pilipino, nilagay lang kayo sa pwesto, pero ang aangas ninyo. NBI, ikaw, mura-mura ka. Putang ina mo. Ganun ang sinasabi mo doon sa kalabaw na pinadapo ka lang. In-appoint ka lang. Yung appointing authority, binoto lang. Pinadapo lang sa Malacanang ng mga tao. And I would advise kayo, wag niyong gagalitin yung kalabaw kasi lilitaw at lilitaw yung ugali na yon ng Pilipino na manunuwag talaga. Susuwagin kayo. Wala siyang pakialam kung ikaw may amo, ikaw ang amo, o kaya ikaw nagpapakain sa kanya, o ikaw ang etc. Well anyway, it is your duty na pakainin niyo yung kalabaw, kung hindi mamamatay eh. Pero yung sobrang sukdulan na galit o kaya yung
stress niya naramdaman o fear, fear, which might, yung mga Pilipino ngayon, they fear for what is to come. Natayang food security. Mataas yung krimen ngayon. Droga, nagkalat na naman. Bumalik na naman yung problema sa airport. No? You hold ka, tapos tapos nakawang ka. Na-stress yung kalabaw. Na-stress. Yung mga OFW natin, ang feedback namin nakukuha, as well as yung mga driver ng jeep, taxi, tricycle, yung mga, basta Pilipino nagtatrabaho, yung mga maliliit na Pilipino, masama loob nila eh. Na-stress sila eh. Paano yung kinabukasan nila? Bumoto ka ng opisyal, tapos ngayon iniisip nyo 2028. Iniisip nyo impeachment ni Inday Sara. Mga animal, dapat ang iniisip ninyo, hindi kami ma-burden ng gusto, hindi mahirapan. Dapat iniisip nyo, nainitan, mainit ngayon ang panahon, di ba? Sobrang init. Dapat ang iniisip nyo, meron bang, lililiman yung kalabaw? Meron bang paliguan para doon na lang siya? Higa siya doon, pumasok siya doon sa parang maliit na mud hole. Doon siya, mag-relax siya. Huwag niyong pupuwersahin, huwag niyong i-overwork, huwag niyong i-over-stress yung mga Pilipino kasi pagka umabot doon sa sukdulan na pagka-stress, tatayo at manunuwag. Tatayo siya at manunuwag. Susuwagin kayo. Kaya, Marcos, kayong mga nakapaligid kay Marcos, cabinet, military, AFP, PNP, lahat kayo mga generals, NBI, Congress, Senate, intindihin ninyo yung pag-ugali ng Pilipino na ugaling kalabaw. Wala. Simple, tahimik eh. Wala siyang paki eh. Kakain lang siya. Kain. Araro. Gagawin niya lahat. Mag-aararo siya ng bukid. Para sa inyo. Saan makinukuha yung sweldo ninyo? Mga animal kayo. Di ba sa tao? Taong bayan? Income tax, VAT. You're earning 5 to 6 trillion a year. Divided by 365, that translates to around 13 to 16 billion. Lagay natin 15 billion a day. Bakit? Ano yung nakukuha ng Pilipino? Overwork niyo yung Pilipino. Dapat magaganda sana yung mga sistema natin. Dapat maayos ang palakad ng Pilipinas. Dapat walang korupsyon. Pero here you are. Hindi nyo naintindihan. Kaya ang akin nakikita, dadating yung takdang panahon, tatayo yung kalabaw at susuwagin kayo. Ang dami kalabaw noon. Ang dami kalabaw, 120 million na kalabaw. Gusto nyo mauwi tayo, suwagan? Anong gagawin nyo? Papatayin nyo na lang yung kalabaw, babarilin nyo para tapos na. Nag-aamok na wala nang kilala eh. And when that happens, you have a Philippine Revolution. Now, would you, kayo nasa politika, kayo mga nasa gobyerno, kayo mga sinusweldo ng tao na hinihila ng kalabaw ang araro para umunlad yung lupa, para mataniman, para pakinabangan ninyo, hindi nyo pinapansin, ino-overwork ninyo, napapagod ng stress na. Tatayo yan, susuwagin kayo. 120 million Filipinos. Bigay mo na 20, walang paki. 100 million, suwagin kayo. Wala siyang pakialam. Walang batas-batas. Walang bentalo kayo, tarantado kayo. Walang respeto. Presidente ka ng Pilipinas, suwagin ka. Anti-clear, suwagin ka. Lahat kayo, first family, susuwagin kayo. Ano ngayon kung Marcos ang pangalan mo? Wala kang pakialam ang kalabaw, susuwagin ka. Ano, lumulusob yung kalabaw, haharang ka. No. Military. Tangina, suwag ka, abutin mo. Ikaw din, PNP. Hindi, PNP, I'm the law. Putang ina. Susuwagin ka. Kaya alam ko kayo, may takot kayo. Kasi makakita ka ng kalabaw na nagwawala. Running amok. Nagkikita ka, hahabulin ka. Hindi ka magtago.
Kaya yun ang mangyayari sa inyo mga politiko, mga buwisit sa buhay namin, buwisit sa kalabaw, na siyang nagpupumilit na magtrabaho para lang masustentuhan namin kayo. Kami, hila lang kami na hila ng araro. Pinagsamantalahan ninyo na hindi kami nagrereklamo. Pinagsamantalahan ninyo kami. Ninakawan nyo pa kami. Kaya nga dadating ito sa punto, sa sobrang galit, tatayo kami at manunuwag kami. Yun ang message ko sa inyong lahat. Mga kababayan, kung mahalin nyo yung bansa natin, kung mahalin nyo yung kinabukasan ng mga anak at apo-apo natin, huwag sana tayo mabot doon, na manunuwag tayo. Ang sinasabi ko lang sa inyo, sa gobyerno, the Filipino people, may sungay. Built-in yung sungay. Hindi nyo mapipigil ang taong bayan pagka nandoon na sa parte na nanunuwag. You have a Philippine Revolution. Somebody stands up, the bigger Carabao will stand up. No? Pwede naman babae yun eh. Pwede naman lalaki. May baklabang kalabaw. The bigger Carabao. O yung mas solid yung kalabaw. Yung may lahi. We'll stand up and then we'll start telling everyone, putang ina nyo. Akong ano dito, ako hari nitong teritoryo na to. So when the Filipino is fed up already, kung galit na ang mga Pilipino, sana ngayon nararamdaman na namin na galit ang Pilipino. One stupid son of a bitch tumayo dyan, susunod yung ibang kalabaw. Kasi pare-parehas na inabuso nyo eh. Pare-parehas na nilagay nyo sa punto na sobrang pag-abuso ninyo sa kapangyarihan na binigay namin sa inyo. Langaw lang kayo, mga putang ina nyo. Langaw lang kayo, pinadapo namin kayo. Pinapagpagpag namin yung buntot namin para lumipad kayo, manap kayo na ibang lugar, dadapo kayong pilit, kumakati kami. Nangangati na kami. At ang dami yung langaw na nakadapo dyan. Yung iba nga dyan, yung tik, may sipsipan ng dugo eh. Bugaw lang kami ng bugaw, buntot. So, lublob kami sa tubig, wala kaming pakialam. Karamihan ng Pilipino walang pakialam. Basta ginagawa lang niya yung design niya. Part of society na trabaho, taxes, VAT, etc. Pero here you are. You bring them into so much stress and fear. Yun eh. Right now, the Filipinos are fearing for their lives. Kasi yung krimen ba? Yung droga. The Filipinos are fearing. Ito, yung si Sabio. Matapos ka murayan ng gano'n ng isang direktor ng NBI, putang ina mo, tapos noon, isang oras ka lang. How arrogant can that be? Putang ina mo, tang ina ka, gano'n, na? Tapang ka, langaw ka lang, pinadapo ka. Namin, pinadapo lang kayo. BBM, langaw ka lang, pinadapo ka sa Malacanang. Tandaan nyo, kasi pagka umabot sa sukdulan yung galit ng taong bayan, yung galit ng Pilipino, may tatayo dyan para suwagin kayo. At pagka nagbuklod-buklod ang mga taong bayan para suwagin kayo, kahit iharang mo dyan ang military, may tangke pa, may aeroplano, may helicopter, kahit may missile pa, walang paki yung kalabaw. Mamamatay siya, pero namatay siyang trying to be free. Trying to define his territory. Trying to say na ayaw ko na. Ayaw ko ng ganito. Manunuwag at manunuwag yung mga kalabaw. And that is a trait of the Filipino. 20 years of Marcos Sr. 20 years.
With all those debts, with all those abuses, with all those corruption, took 20 years before the Filipino stood up. Tapusin na. It was led by segments of the military at sinugundahan. Sabi ko sa inyo, may mauna lang dyan. Could be a civilian, could be a military man, which malabo ngayon. Hindi na. Wala, tahimik sila eh. Walang paki eh. Sumusweldo naman sila eh. Yung PNP, ganun din. Then yung NBI, dinamay pa. It will come from the herd. It will come from the herd of the Carabaos. It will come from the Filipino people. That they will rise up and proclaim their freedom. Ayaw na namin ng ganito. Nakakaiyak yung bansa eh. Yung hirap na dinadanas ng Pilipino. 1.2 trillion ninakaw ninyo sa flood control. Nababaha pa rin. Putang ina, sasabihin mo 5,500. 5,500 ang flood control na tapos na. Pinagmalaki nyo pa. Nabaha ngayon. Sinisisi nyo ngayon yung Diskaya. Sinisisi nyo ngayon. Pati itong mga maleta boys na nagsalita. Ayaw nyo imbestigahan. Sinasabi nyo sinungaling, etc. etc. Tinatakot ninyo mga putang ina ninyo. Langaw lang kayo lahat. Kasama namin yan, mga Pilipino. Ibang kalabaw siguro, mas maganda yung treatment sa kanila ng amo nila. Iba, okay na. Baka naka-air condition pa, no? Pero yung, if we will go by our herd mentality, we will defend the herd. We will rise up and susuwagin namin kayo. Yung mga unborn na mga kalabaw, paano na? Yung mga apo-apo namin kalabaw, paano na? We may not have tanks, we may not have rifles, handguns, some of us have. A lot of Filipinos have. Ilan ba yung firearms around the Philippines? Na mga ano? Ha? 4 million, 3 million, 4 million. Ilan yung loose firearms? 1.8 million. Nasaan yun? Karamihan na sa Mindanao? O meron dito sa Luzon? What am I saying? Huwag nyo nang paabutin na tumayo yung kalabaw para suwagin kayo. Kasi nandun yung ugali. Huwag ninyong hayaan na matakot yung kalabaw for its survival. And if that happens, no amount, presidente ka ng Pilipinas o presidente ka ng Amerika, presidente ka ng China, wala kaming pakialam. Susuwagin ka namin. At kung sino man yung mga nakapaligid sa'yo, okay, congressman yan, senator, NBI, mga PNP at mga AFP, huwag kayong humarang. Manunuwag kami. Wala kaming paki, barilin nyo kami, susuwagin namin kayo because it is a Philippine Revolution. Pilipinos, nasa dugo ng Pilipino yon. When our forefathers, they fought, yung mga mananakop, mga Kastila di Barel, they fought spears and bolos. And yet we defeated yung mga kalaban. Japanese king, we defeated the Japanese. Ambush after ambush, the guerrillas fought. No? Americans came. Doon. Ganon din ang sinapit nila. Mindanao nga, hindi nila napasok eh. Lumaban yung mga kapatid nating Muslim eh. Never silang na-conquer. And here you are, trying to suppress everyone. Trying to dictate upon us yung gusto ninyong mga polisiyang pulpol. Mga bendalo pa kayo, mga hinayo pa kayong putang. Sorry mga putang ninyo, bendalo kayo. Tangin na nyo, sino sang university tinuro yun, bendalo? Ha? Sasalita kayo? Senator, tsaka muta na. Ano, DOJ ba? O ombudsman? Ba, ang lalakas pa ng ano nyong magsalita, taapang ninyo. Pagka tumayo ang kalabaw, i-abolish kayo, tapos kayo. Anong gusto nyo suwagan? Ha?
Yung dead on arrival kayo. Yung farmer na sinuwag eh. Dead on arrival eh. Wala kayong paki. Kung may tangke kayo. Kung meron kayong ano. Hindi kami natatakot doon. May sungay kami. Yun lang. Pagka ginamit namin yung sungay namin. Malilintikan kayo. Kaya nga, saan tayo? Saan tayo pupwesto? Kayo, lahat, tanong ko sa inyo, saan tayo pupwesto? Mga politiko, saan tayo pupwesto? Bongbong Marcos, pro BBM, pro Duterte, saan tayo lalagay? Tingnan yung bansa natin. Tapusin na natin to. Sobrang abuso na ang ginawa. Kung hindi nyo kayang bumalik sa good governance, umalis kayo. Huwag nyo nang hintayin na kami pupunta sa inyo at sisipain namin kayo. Susuwagin namin kayo. It's gonna be bloody. Yun ang ayaw namin. When the Carabao goes amok, wala, di mo mapipigil. Nandun na tayo. Nandun na, konting-konti na lang. Dagdagan nyo ng NBI na yan. Putang ina. Alam nyo bang hiyang-hiya yung NBI ng mga kaibigan namin? Hiyang-hiya. Kaya nga dapat baguhin natin yung, i-amendihan natin yung mga batas natin, policies natin, constitution natin, i-amend natin. Such that yung appointment, wag na yung mga favored na mga tao. Doon tayo kumuha dyan sa mga agency, mga career officers. 30 years ka sa DepEd. Maglalagay ka ng putang ina, hindi naman doon nagtrabaho. Kasi favored ka lang, kasi political ally. Inday Sara, huwag ka magkakamali ng ganon. You get from the agencies. Ano mo yung armed forces? Oh, alam ka naman maglagay ka na ibang tao dyan sa armed forces, sisipain siya, barilin niya ng mga sundalo. Maglagay ka, yung nandun din sa armed forces. Somebody who is credible and is a commander, susundin na sundalo. Yes, the respect. But wala ba kayo mailagay sa ano? Dyan sa NBI na career officer? Wala ba? Ba't nagtayo pa tayo NBI? Wala kang makukuha dyan sa 20 years in the service, 25, 30 years. Aabuti retirement, hindi pa siya mapupwesto na maganda. Hanggang RD na lang sila. Ba't ganun? Kasi mas may tiwala kayo dun sa i-appoint ninyo. Eh, kita nyo na, nagkakalat eh. Langaw lang kayo. Tandaan nyo, langaw kayo. Kaya hindi kayo dapat umabuso. Pinadapo lang kayo ng kalabaw. Kami yung kalabaw. Mas malaki sa inyo. Pipitikin lang namin kayo ng aming buntot para bugawin kayo. Kung diyan kayo sa Malacanang, bubugawin lang kayo. Kung nandiyan kayo sa Senate tsaka Congress, bubugawin lang kayo. Eh yung kalabaw hindi na nag-isip. Kami, nag-isip kami, mga Pilipino kami. It's just a trait yung kalabaw. I'm just using it as an analogy of the kind of trait, the kind of people that we are. We have that character. We are patient, we are docile, we just do our job. Kaya yung mga rally, akala ninyo, ganun-ganun lang. Peaceful rally, peaceful rally. Yung iba ayaw na nga pumunta sa mga rally. Dahil iba minamasama. Hindi. Intindihin ninyo, may ugali tayong kalabaw. Pero pagka napika, na sobra na, it will stand up and hahabulin niya lahat ng makita niya. Nakapokus yung kanyang mata dun sa nakikita niya. Hahabulin at hahabulin. Kaya pagka kayo, haharang-harang kayo. Suwag ang abutin ninyo. You can shoot the Carabao if you want to. At what cost? Barilin mo yung kalabaw, then you have to get another one. Bumatay kayo, barilin nyo 100 Pilipino. Bumaril kayo 1,000 Pilipino. Do you think you're panalo kayo? No, talo kayo. International community, talo kayo. Sa amin, pagka kunyari, nanuwag kami, ano sabihin namin? Putangin na, marunong pa kayo sa amin Kami yung hirap na hirap. Nagbabayad kami ng taxes, ninanakaw lang.
may karapatan kaming magalit. May karapatan kaming manuwag. Ano, gusto nyo umabot tayo doon? Suwagan. The only way out is good governance. Ano? Magmumurahan tayo? Putang ina mo, putang ina mo, putang ina mo. Ano, magtatakutan tayo? Gusto nyo magtakutan tayo na papapatay, isang oras ka lang, patay ka, pagka pinatay kita, walang ebidensya, putang ina ka. Kung nagsalita kang ganon, gago ka, galit ako sa'yo talaga. Kayong mga NBI, putang, sipain nyo nga yan. And I'm telling you, when we stand up and we proclaim our freedom from all of this stupid nonsense that's happening in this country, we proclaim our freedom, walang pakakapigil sa amin. Sinong pipigil? Tawagin nyo pa Amerika, hindi kami mapipigil ng Amerika. Tawagin nyo yung China, pagsamahin nyo na Amerika, China, Russia, UN. Hindi kami natatakot sa mga sanction, hindi kami natatakot because we can survive.